Good morning everyone, my name is Abigail Garcia and nagbabalik ako para gumawa ng educational content. So ang ating pag-uusapan ngayon is about the three branches of the government. So kung hindi mo pa alam kung ano yung three branches of the government na yan, then panoodin mo ang video na to at tapusin mo. So ano nga ba yung three branches of the government na yon? What are their powers and their responsibilities? So let's find out. So the three branches of the government are the legislative, the executive, and judiciary or the judicial branch. So first, let's find out what is the legislative branch. It is authorized to make laws, alter, and repeal them through the power vested in the Congress. This institution is divided into the Senate and the House of the Representatives. So kung sa madaling salita, itong legislative branch is binubuo siya ng mga tao na gumagawa ng batas. So gaya ng sabi ko kanina, sila yung senators and the House of the Representatives. Sila yung tinatawag na legislators or mambabatas. So parte ng trabaho nila na suriin at alamin kung ano pa yung mga batas na kailangan ng ating bansa at ng mamamayan. Kaya nga meron tayong mga laws na tinatawag. Meron tayong tax laws, penal laws, at civil laws. So yaan ang power ng legislative branch. Sila ang gumagawa ng batas. The executive branch carries out and enforces laws. It includes the president, the vice president, the cabinet, executive departments, and dependent agencies and other boards, commissions, and committees. Ayan, so pagdating naman dito sa executive branch, so sila naman yung nagpapatupad ng batas na ginawa ng legislative branch. So it is headed by the president. So the president shall have the controls of all the executive departments, bureaus, and offices. So, ibig sabihin, nasa president ang executive power. Wow. Pero syempre, hindi naman ito pwedeng gawin or kayang gawin ng president lang ng siya lang. So, kailangan niya syempre ng mga tulong, kagaya ng mga nabanggit ko kanina, the executive departments, bureaus, and offices. So, sila yung magsisilbing alter ego nitong president natin. At ini-ensure ng executive departments na ang mga batas ay epektibo at sinusunod ng bawat isa. Ayan, at dahil alam na natin yung dalawa, the legislative and executive, wherein si legislative, ito yung gumagawa ng batas, and pagdating sa executive branch, sila naman yung bahala sa pag-execute or pagpapatupad ng batas. Ano naman kaya itong pangatlo, which is the judiciary? So it is made up of Supreme Court and lower courts. It interprets the meaning of laws, applies the laws to the individual cases, and decides if laws violate the Constitution. The judicial power shall be vested in one Supreme Court and in such lower courts as may be established by law. So, sa madaling salita, pagdating dito sa judiciary or judicial branch, so sila naman ang bahala sa pag-interpret ng laws. So, ini-interpret nila yung batas na ginawa ng legislative at naaprubahan ng executive branch. So, kailangan nila itong suriin at reviewin. At doon na nga pumapasok yung tinatawag natin judicial review. So, pagdating sa judicial review, ay dito ay kanilang sinusuri at ini-ensure nila na dapat ang mga ginawang batas ng legislative at pagdating din sa executive na kanilang inaprubahan is nakaayon dapat sa Constitution. So dito sa judiciary, so sila yung tumutukoy kung meron bang pang-aabuso sa discretion at iba pang aksyon ng lahat ng branch or instrumentality of the government. Kaya naman sa pagkakaroon ng mga batas o paggawa ng batas dito sa ating bansa or bago pa ito maipatupad, syempre dumadaan muna yan dun sa tatlong branches na yun ng government. Kailangan nung pag-aralan yan at pagdating sa judiciary, of course, sinusuri nila yung maigi para malaman nila kung meron niyang pang-aabuso dito, may something ba na dapat ma-void. Syempre, kahit yan ay nagawa na ng legislative, yung batas na yan, and-execute na ng ating president na aprubahan, pagdating naman sa judiciary, hindi pala siya nakaayon sa konstitusyon. May something wrong or naabusado ang law na to. So, pwedeng ma-void, syempre. Kaya naman, pagdating sa paggawa ng batas, is syempre,
pinag-iisipan yan. At ngayon may idea ka na kung ano yung 3 branches of the government, diba? Isa-isahin natin. Una, legislative, executive, and then the judiciary. Kung ating susumahin, pagdating sa legislative, sila yung gumagawa ng laws. Pagdating sa executive, nag-execute ng laws or sila yung nagpapatupad ng batas na ginawa nitong nasa legislative. And pagdating naman sa judiciary, syempre maraming mahabang proseso din yan. Sila naman yung nag-i-interpret ng law para malaman nila kung meron ba ditong naabusado or may dapat bang ma-void or para papakita ba ito ng fairness sa lahat. So ngayon tatanungin ko kayo, sa palagay nyo, dun sa 3 branch na yun ng government, alin dun ang mas pinakamataas? Siguro iniisip mo legislative. Pero pwede rin naman. Kasi syempre, sila yung gumagawa ng batas eh. Nasa kanila yung power sa paggawa ng batas. Diba? Kung hindi sila gumawa ng batas, walang i-execute itong sa executive departments or executive branch. Ano yung law? Nasaan yung batas doon, diba? Wala din naman itong susuriin or i-interpret na law kung hindi gumagawa ng batas ito nasa legislative. Diba? So kung iniisip mo naman is nasa executive branch siya, pwede rin executive branch yung pinakamataas dito sa 3 na to. Kasi syempre, nandito yung president eh. Wow. Diba? Siya yung nag-a-approve ng law na ginawa nitong nasa legislative. Syempre, kung gumawa ito ng law, kung hindi naman na-approvehan ni president, di wala rin, hindi naman ito may interpret nitong nasa judiciary. Or baka naman si judiciary yung pinakamataas dun sa 3 branch ng government na yon. Kasi syempre naman, kahit may ginawang batas itong si legislative, at na-execute naman ito sa executive, pagdating naman sa judiciary, nakita nila, hindi pala to pwedeng patupad na batas kasi galing sa kanilang judicial review, sa kanilang pag-aralan is nakita silang mali, hindi ito nakaayon sa constitution or merong naabusado dito, di ba? So, wala din silbi yung nagawa nitong dalawa na to. So, baka nga judiciary, di ba? At kung ang sagot mo naman ay wala, may tama ka dahil ang 3 branches ng government na to is pantay-pantay sila. So remember, take note na ang 3 branches of the government ay co-equal. Dahil silang 3 ay may kanya-kanya supremacy sa kani-kanilang powers. Hindi pwedeng may lalamang dyan, hindi pwede magkaroon ng hierarchy dyan. Dahil ang pinapag-usapan natin dito ay batas. Dahil ang law is layunin nito na magbigay ng rights, justice, and fairness sa ating lahat. So, hindi dapat dun sa mismong gumagawa ng batas, nag-execute, nag-i-interpret, is dun pa lang may mga nanlalamang na, ay naku, paano na yun masusunod ng mga tao? Kaya dun pa lang sa 3 na yun, dapat pantay-pantay lang talaga. Pero, hindi naman porket ibig sabihin na ang 3 branch of the government is sila ay may kanya-kanyang supremacy sa kanilang powers, is talagang kanya-kanya yan. Siyempre, pwede rin sila mag-blend, di ba? Para ma-check nila yung isa't isa. Kasi siyempre, iisa lang naman ang kanilang layunin. It is for us din naman na mamamayan para sa ating bansa. At ayan, sana meron ka man lang natutunan sa video na to, na sana may nabigay ako sa yung information. And kung nagustuhan mo ang video na to, syempre don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And sana naman is makagawa pa tayo ng mga educational contents. So, see you on my next video. Bye!